Okay, magandang araw ulit sa inyo mga paps. At may tanong sa atin na sasagutin natin ngayon. Ilalagay ko na lang sa screen yung tanong niya at sasagutin natin. So may nagtanong, yung tanong kasi ni Paps kung pwede ba daw ma-stock yung motor ng ilang buwan. Ako kasi may paraan kasi ako or way kung paano nyo itatago or paano ko itatago yung motor ko ng matagal na panahon na hindi siya ginagamit. So, yun ang ituturo ko sa inyo mga paps. At yun, unang-una mga paps, hindi ko na masyadong papahabain tong video na to, rekta na tayo. So, sa mga gantong motor, Raider, o kahit sa anong motor, dapat makikita nyo tong, ito, niluwagan ko na kasi to, itong crankshaft. Tapos may pamihit tayo. Yung pamihit natin dito sa Raider is 17mm na T-wrench. So dapat malinis yan. Ang ginagawa ko dito mga paps, unang-una ganito, sasalpakan ko siya ng T-wrench or kahit anong tools, basta maiikot mo siya pag ganun, counterclockwise. Pipihitin natin siya pakaliwa. Ayan, tingnan nyo. Hahanapin natin yung pinakamatigas, yung compression stroke. Hanapin natin. Ayan, ito yung matigas. Ayan, napakatigas. Tapos, yun. Ikutin ulit natin. Hanapin natin yung pinakamatigas. Ayan, ito yun. Compression stroke. Ayan. Dahan-dahan lang. Yun, nawala na yung tigas. So, ibig sabihin yan mga paps, compression stroke, pag sumagad yung piston doon sa taas, naka-top dead center siya at ibig sabihin nakasarado yung apat na valvula. So pwede naman natin buksan din to at silipin natin dito. Pag compression stroke, itapat mo dito sa T na may guhit, top dead center. So ibig sabihin sarado yung valve nya. Tapos sarado natin yan. Sarado natin, punasan muna natin. Tapos, susunod naman na gagawin mo, kung halimbawang ganito, i-stock mo ng matagal yung motor mo. Kung nag-abroad ka, or nasa ibang bansa ka, or di mo gagamitin, or safekeeping mo lang. Ang susunod na gagawin mo, ay lilinisan mo yung carb. So, alam nyo naman siguro paano linisin yung carb. Tatanggalin nyo yung karburador, tapos yung intake manifold, papasakan nyo na malinis na basahan. Yan, para hindi pasukin or basta may pampasa kayo dyan na hindi siya papasukin. Yung carb, lilinisan nyo ng maigi, bubugahan nyo sa loob, papatuyuin, tatanggalin nyo yung gasolina. Pagka nalinisan nyo na lahat yon, i-assemble nyo ulit, itago nyo, tas ito, sasalpakan nyo. Tapos yung linya ng gasolina nyo, kung nakarekta na kayo or kung may fuel cap kayo, hindi naman tatagas agad yan kung may fuel cap kayo. So itong linya ng gasolina, itong hose na to, sasalpakan nyo siya ng bagay na para hindi tumagas yung gasolina. Okay? Pwede rin niya tiklopin nyo to dito, tapos talian nyo ng cable tie. Basta ang importante hindi tatagas ang gasolina. Tapos yun ang pangalawa, ay unang-una ito top dead center nyo ng compression stroke para sarado yung valve at nakarelax yung mga valve spring. Tapos yung tangke dapat hindi nyo pauubusan ng gas. I mean, hindi nyo siya to patutuyuan kasi baka kalawangin. So yun ang pang tatlo. Kung magtatanong naman kayo bakit na itatop dead center sa compression stroke, kasi para po yung apat na valve nya or sa 2 valves, para ang mga valves nya ay nakasarado. Ibig sabihin nun, kahit may gumapang na insekto dyan sa tambutso nyo, pumasok dun sa loob, hindi siya makakapasok sa loob ng chamber. At itong intake manifold, kahit na may lumusot dyan, so hanggang dyan lang siya sa may bungad. Diba? Hanggang dyan lang siya sa may bungad, hindi siya makakapasok talaga dun sa loob, combustion chamber. So, ang carb, kailangan nakatanggal, malinis, tuyo. Kasi kapag natuyuan ng gas yan, magbabara yung mga butas, yung slow jet, lalong-lalo na, at yung ibang mga parts dyan masisira.
pwedeng ang tawag niyan, mag-umido, or basta yung ibang mga carb kasi nag-aasin-asin or nagpuputik, di natin alam bakit ganun. Basta kailangan yan malinis siya bago itago, yung tangke hindi ubos ang gas, kailangan sa safe na lugar, hindi paglalaro ng bata. So kahit ilang taon pa yon mga paps na nakatago ang motor nyo, basta ganun ang ginawa nyo, sa susunod na gagamitin nyo siya, kabit mo lang yung carb hose na to, yung tangke, palitan nyo muna yung gasolina ng bago. So bago nyo paandarin, nasabi ko sa inyo, walang magiging problema ang motor nyo. Sa mga nag-abroad, mga seaman, OFW, pwede nyong safe keep ang motor nyo. Kahit na hindi nyo yan paandarin, okay lang yan. Pero syempre, bago nyo sa susunod, pagdating nyo, pag pinaandar nyo, papalitan nyo yung oil, papalitan nyo yung gasolina bago nyo ilagay yung carb. Okay. So yun lang naman mga paps, at ride safe.